Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Paumanhin po, akin lang pong isasara yung sound nitong ating cellphone dahil tutunog po ng tutunog. Yan. So nagbabalik po ang Tinig ng Pag-asa galing po sa ilang linggo ng atin pong pagbabakasyon. Actually, hindi po naman totally vacation dahil marami pong assignment na nakatalaga sa inyong lingkod na kailangang isakatuparan at gawin. At awa po ng Diyos yung mga bagay na kailangan natin gawin before and after the celebration of Christmas and New Year ay naisakatuparan po natin. Meron pong mga bagay na kinailangan ng atensyon ng inyong lingkod, katulad po noong pagsusulat natin ng mga Sunday School materials for Winnipeg Unida. Awa ng Diyos, natapos po natin yon. Nagkaroon po tayo ng pagkakataong maisulat yung aklat ng Juan, the Book of John, na lumikha po tayo ng mga aralin at pagtuturo para sa edad 7 to 12 years old. So Sunday School lessons for 7 to 12 years old, awa po ng Diyos, natapos natin yon. Yung po namang small group materials for the Book of Acts, nakagawa po tayo ng 68 lessons para po sa small group on the series of the Book of Acts. At ito po ay ilalabas natin sa mga susunod na mga araw. At isa pa ho na ating natapos ay yung series para po sa pulpit messages every Sunday sa Winnipeg Unida. Mag-start po ito ng buwan ng February. Sa February po ay magkakaroon tayo ng series sa Creed o yung What We Believe. Kaya if you are from Winnipeg Unida, mag-antabay lang po tayo dahil marami po na mga aralin na inihanda ang Diyos para sa atin sa taong ito. So purihin ang Panginoon at magandang araw po sa inyong lahat. Maybe some of you are waiting for Tinig ng Pag-asa. May mga messages na po akong natanggap na nagpapahayag na nami-miss daw po nila ang ating pag-aaral at naghihintay ng atin pong mga live broadcast. Sa araw pong ito, sisimulan natin muli ang isang panibagong series at ang series na ito ay may kinalaman po sa The 10 Plagues. Ayan, ito po yung 10 salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto. And we're going to discuss that one by one. Pero gagawin po natin dito, bawat isang araw, isa. So I will be doing today the introduction to the 10 plagues. At samahan po ninyo ako. Siguro marami na kayong nabasang mga aklat in regards to this. Meron ng mga sermon kayong napakinggan tungkol dito. Pero siguro para sa inyo, review na lang ito. At ito po yung ating gagawin ngayong umaga. Ating pag-aaralan, titingnan natin yung theological implications nito sa ating pananampalataya at sa ating kaligtasan. Samahan niyo ako at basahin muna natin ang mga talata sa aklat ng Exodus. Ang inilagay ko po dyan, Exodus chapter 5 verse 1, verse 2 lang. But I would like to read verses 1 and 2. Samahan po ninyo ako. Sabi po ng Exodus 5, 1 and 2, Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness. Pharaoh said, Who is the Lord, that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Mahalaga na atin pong pagtuunan ng pansin yung verse 2 na sinabi ng Paraon, Sino ang Diyos na tinutukoy mo, Moses, na kailangan kong sumunod sa kanya na palayain ang Israel? Hindi ko siya nakikilala at hindi ko papalayain ang bansang Israel.
So we are going to answer through the lens of the scripture the question of the Pharaoh. Yung question na, who is the Lord? At ito pong 10 plagues ay ang paraan ng Diyos upang magpakilala sa paraon na hindi siya nakikilala. Kaya ang theme ng 10 plagues ng ating pag-aaral ay ang revelation ng Diyos ng kanyang sovereignty. Ang revelation ng kanyang judgment against false gods at ang revelation ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa kanyang pinipili at sa kanyang piniling bayan. Kaya, few stories in the scriptures are as dramatic and dynamic and powerful as the account of the 10 plagues of Egypt. Can you imagine blood in the rivers, frogs filling the land, darkness that could be felt, and death of the firstborn? Those are just few of the 10 na ipinaranas ng Diyos sa bansang Israel o sa bansang Ehipto para palayain ang bansang Israel. Take note mga kapatid, these are not mere children's story. Bagamat simula pagkabata, kinukwento na sa atin ito Paborito natin ito kasi very dramatic. Ipinakikita po ng mga kasaysayan ng Biblia sa bahaging ito ng aklat ng Exodo ang kapangyarihan ng Diyos, papaano niya pinalaya ang kanyang bayan. But take note, they are not just mere stories, they are acts of divine judgment and mercy, carefully designed by the God who revealed who He is. Kaya mga kapatid, in Exodus chapter 5 verse 2, Pharaoh boldly declared, "Who is the Lord, that I should obey His voice and let Israel go? I do not know the Lord." Then, the 10 plagues are God's answer to that question. The 10 plagues are not random disasters. Hindi nagkataon lang. Hindi po aksidente lang. They are intentional, theological, and redemptive acts of God. Can we say amen? Ito po'y orchestrated, pagkilos, kapangyarihan ng isang makapangyarihang Diyos. Pagkilos po ng kanyang kamay. Kaya, isa-isahin po muna natin at ating tingnan, ano ba yung mga 10 salot na yon? Familiar po ba kayo ron? O do you have any idea kung ano-ano yon? So, eto po yung 10 salot na yon. Una, ang pagkilos ng Diyos na ginawa niyang dugo ang tubig. Water turned to blood. Exodus 7:14-24. And this is God's judgment against the Nile. Yung Nile River, iyon ang lifeline ng bansang Ehipto. Ipinagmamalaki nila ito ang source ng kanilang tubig. Then second, the plagues of the frogs. Their goddess of fertility was mocked by God. Nang pinaulanan, naglitawan ng katakot-takot na palaka sa bansang Ehipto. Third, yung tinatawag na nuts o yung lice. The magicians confess, this is the finger of God. This is not normal. This is not just an incident. This is a work of a supreme being. Fourth, the flies. Ang salot ng mga langaw, hindi basta langaw, malalaking langaw ito. Ano po? And God distinguished His people in Goshen. Ano po? Imagine niyo buong Ehipto may langaw, pero yung Goshen kung saan nandun ang mga Israelita, wala ni isang langaw. So yung flies distinguishes between the enemy of God and God's people. Panlima, the plague of the livestock died. God struck Egypt's economy. Hindi lang inatake
ang pinanggagalingan ng tubig, inatake din ang source ng kanilang livelihood. Yung kanilang mga economy, yung livestock, hayop, mga alaga, nagkamatay. Pang-anim, boils. Ito po yung pigsa na maging ang mga healer, mga magicians ng Egypt, mga doktor ng Ehipto hindi nagawang mapagaling ang mga bukol, ang pigsa na ipinaranas ng Diyos sa bansang Ehipto. Pampito, hail. Sa Pilipinas man o dito sa Canada, ewan ko kung naka-experience na kayo ng hail. Sa Pilipinas, may hail din naman po eh. Naulan ng yelo. Yung pag umulan po ng yelo sa Pilipinas, lalaki. Po, yung talagang yelo, solid ice. Dito po sa Canada, madalas po yan dito. Minsan po malalaki, minsan maliliit lang. Hail. Pero ito pong hail na ito, kakaiba kasi may kasamang apoy. Fire and ice fell from heaven. Can you imagine yung contrast? Yung magkakontra apoy at saka tubig na nabuo, pinagsama ng Diyos na ibinagsak sa bansang Ehipto. And then, pagkatapos ng hail, number 8, locust. Salot na mga balang. They devoured what remained. Kung anong natira na berde, pag yung halaman, kinain ng mga locust. Exodus 10:1-20. Pansampu, darkness. Yung sinasamba ng Ehiptong araw ay pinagdilim ng Diyos. Egypt's sun god humiliated because of this total darkness. At panghuli, ang kamatayan ng lahat ng mga panganay. Judgment fell, but Israel was spared through the blood of the Lamb. Ito po ang ating iisa-isahin mga kapatid sa susunod na 10 araw. Sa susunod na mga araw hanggang sa susunod na linggo, tatalakayin po natin isa-isa ang 10 salot na ito. At bilang introduction, allow me to share with you the purpose of the 10 plagues. Hindi po ito randomly binigay ng Diyos ng walang layunin. Meron itong purpose. At naniniwala tayo, our God is a God of purpose. Everything that God did and God created, it always has a purpose. Ano pong purpose ng 10 salot na ito? 1, to reveal the sovereignty of the one true God. Parating ganon. Kapag nagpakita ng himala, nagpakita ng kapangyarihan ng kanyang mga kamay ang Diyos, isa lang ang inire-reveal. Inire-reveal ang kanyang pagiging makapangyarihan. God declares His purpose clearly to Pharaoh. The Egyptians shall know that I am the Lord. Ito po ang purpose nun. Exodus 7:5, ang sabi ng Diyos, the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt. So the first purpose is for Egyptian to know that the God of Israel is a sovereign God and a very powerful God. Diyos ang nagsabi nun. Each plague confronted the false gods of Egypt. Huwag ninyong kalilimutan na ang Ehipto ay isa sa pinaka-sophisticated, maunlad at makapangyarihang bansa nung mga panahong yan. They have a good economy. They have good system of politics. They have a plan for the economy, and the people are enjoying bounty, blessings of science, technology, and everything. Pero itong mga Ehipsyo ay merong iba't ibang mga false gods na sinasamba. At dahil doon, ang purpose ng salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto para ipaunawa na ang inyong mga sinasambang Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan laban sa akin. Each plague confronted the false god of Egypt.
Iisa-isahin natin yon, showing that the Lord alone is supreme over nature, over life, over health, and over death. Kaya tayo, ng mga nasa panahon natin ngayon, na marahil nalimutan na natin, hindi na natin tiningnan ang aral ng mga salot na ito ayon sa Biblia, ay magtuturo rin sa atin ng that God is not one among many options. God is the only true God, sovereign over all creations. He is not just one option. He is the only God, monergistic God, supreme, sovereign, that controls and powerfully motivate or do everything para sa kanyang sariling kapurihan. Amen po ba mga kapatid? Second, anong purpose ng 10 plagues? Second, not only to reveal the sovereignty of the one true God, but to expose the powerlessness of idols. Ipakikita po sa atin ng 10 salot sa ating pag-aaral ang exposure ng Diyos sa kawalang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosang sinasamba ng Ehipsyo. Alam niyo po mga kapatid, Egypt was filled with gods. Yung Nile River was worship. Kaya kung mapapansin ninyo, every time na magigising ang paraon, saan siya pupunta? Sa Nile. Every morning, saan siya kakatagpuin ni Moses para kausapin? Sa Nile. Because the Nile River was worshipped by the Pharaoh. Yung frogs, sacred yan. Kaya hindi ba kayo nagtataka bakit dun sa mga tindahan ngayon may palaka na may barya? Yung mga tindahan ng mga Chinese, may mga frog na may barya. Bakit? Yung malalaking palaka. Po? Because they believe that the frog can help in their business to prosper. Sacred yun sa mga Egyptians. At hanggang ngayon mga kapatid, yung influence ng Egyptian gods, nakikita pa natin sa economy, nakikita pa natin sa commerce, nakikita pa natin sa buhay ng maraming tao sa mundo ngayon. At yung kanilang pagsamba sa araw bilang Diyos, si Ra, the sun god. At si Pharaoh himself was considered divine. Nakita niyo po? Yet every object of their worship, ito ang inatake ng Diyos at ito ang winasak ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salot. So Exodus chapter 12 verse 12, against all the gods of Egypt, anong sabi ng Diyos? I will execute judgment. I am the Lord. Amen? Kaya nga sa ating pananampalataya, pinaniniwalaan natin, idolatry is not just ancient. Idolatry will always be part of our DNA. We will worship somebody we think is God. Ang tao nakakapili ng kanyang sariling Diyos. Anumang bagay na ating itatanghal, itataas at luluwalhatiin at paglilingkuran at susundin. Katulad ng Ehipsyo, makalilikha tayo ng ating mga Diyos. The human heart still manufactures idols. We worship money, we worship power, we worship comfort, we worship reputations. But God alone deserves worship. Amen? Kaya nga pag tayo naliwanagan, kapag nabuksan ang ating puso, ang unang-unang nawawala sa isang mananampalataya ay ang mga literal na idols na ating dating pinagtutuunan ng pagsamba. Ito ang unang tinatanggal. Bisyo, addiction, mga bagay na nawawala tayo sa sarili dahil sa pagsunod sa mga bagay na ito.
At ang palatandaan ng isang nagmamature sa pananampalataya, unti-unti nawawala na ang mga bagay na dati niyang sinasamba, minamahal, iniibig, ina-aspire, at ginugusto sa kanyang buhay. At isa na lang ang naluluwalhati lagi, ang ating Panginoon. Amen? Now, ano pa ang purpose? Aside sa revelation ng sovereignty of one true God, aside sa exposure ng powerlessness of the idols, pangatlo, the purpose is to demonstrate the seriousness of sin. Para i-demonstrate ng Diyos na namumuhi siya sa kasalanan, na kanyang kinamumuhian ang mga bagay na hindi matuwid sa kanyang harapan, na hindi niya to palalampasin, may oras na igagawad niya ang paghatol. Yes, maaaring nag-e-enjoy tayo ngayon, maaaring sa oras na ito nagtatampisaw tayo ron, pero may araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang hatol. The plagues increase in intensity. Yes, God is patient, giving Pharaoh many opportunities to repent. But Pharaoh repeatedly, ayon sa Bible, hardens his heart. Exodus 9:12, but Pharaoh hardened his heart. Ano pong tinuturo nito, mga kapatid? Tinuturo nito na kung sa tao lang, hindi niya kayang palambutin ang kanyang puso. Na kung sa tao lang, hindi siya lalapit sa Diyos para magsisi sa kanyang sariling kagustuhan. Malibang ang Diyos ang bumago ng puso, ang paraon mananatiling paraon, ang Judas mananatiling Judas, at ang patay na kaluluwa o espiritu ni Pastor Ruel mananatiling patay. Malibang buhayin, i-regenerate ng Diyos, hindi ko siya makikilala katulad ni Paraon. At ang tanong parati sino ba yan Diyos na yan para akin siyang pakinggan? Nakuha niyo po? We cannot do it just like Pharaoh. And this teaches us, sin hardens the heart. Pride blinds the soul, and delayed repentance leads to judgment. God's judgment is never unjust. The judgment of God is holy, righteous, and deserved. Usong-uso yung word na ngayon, deserve mo yan eh. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung lahat ng tao pupunta sa impyerno at mapapahamak, deserve nating lahat yan. Because nobody is righteous. All of us considered to be sinners. Ano po ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10? No one is righteous, none, not even one. No one seek God, no one understand. So ibig sabihin, lahat tayo pupunta sa impyerno because we are all sinners. Ngayon, dahil lang sa biyaya ng Diyos, dahil lang sa grasya ng Diyos, meron siyang mga pinuksan ng puso, meron siyang mga pinalitan ng puso, ng pusong laman sa halip na manatiling pusong bato. At ito ang sa kanya'y mga nagsilapit, ito ang sa kanya'y mga sumampalataya, nagsisi ng kasalanan at binigyan ng kapatawaran. It is always be the mercy and grace of God. Amen? And the 10 plagues of Egypt demonstrate that God will take and always take sin seriously. Amen? Ano pa ho yung pang-apat? Number 4, to display God's mercy toward His covenant people. Ito po yung binibigyan natin ng emphasis. While Egypt suffers, we can see that God protects His people. Exodus 8:23, I will make a distinction between my people and your people.
Pagdating sa paghatol ng Diyos sa huling panahon, paghihiwalayin talaga ng Diyos ang kanyang mga tupa at ang mga kambing. Ang kanyang piniling minahal at ang kanyang mga pinabayaan sa patuloy na katigasan ng kanilang mga puso. This will display God's mercy, His compassion towards His covenant people. Gaya ng sinabi ng Diyos, I will have mercy to whom I will have mercy, and I will have compassion to whom I have compassion. Sabi niya sa banal na kasulatan, time will come that He will separate the goats from the sheep. So this points forward to the gospel. God does not save His people because His people are better. But because God is faithful to His covenant grace. Mga kapatid, hindi po niligtas ng Diyos ang Ehipsyo dahil mababait ang mga Ehipsyo. Or rather, ang mga Israelita. Forgive me. Kakabaliktad lagi. Hindi iniligtas ng Diyos ang Israel dahil mababait ang mga Israelita. Pagkatapos po ng paglabas nila sa Ehipsyo, doon nyo makikita ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Amen po ba? Doon nyo makikita na ang mga Israelita pagdating sa ilang, wala namang kaibahan sa mga Ehipsyo. Gumawa rin sila ng sarili ng Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng Diyos na baka. Makikita nyo sa ilang kung paano lahat ng mga yun nagkamatay din at ang natira lang at ang sa ilang milyon na lumabas ng Egypt, ang naging matuwid lang sa paningin ng Diyos doon ay dalawa si Joshua at si Caleb dahil sila yung sumunod sa naisin ng Panginoon. Naging masuwayin din ng mga Israelita. Pero bakit sila iniligtas ng Diyos? Because of His covenant. Covenant to Abraham. Covenant to Jacob. God's covenant. And God valued the covenant. And that is the covenant of grace. And God is faithful, He will fulfill it. Kaya nga salvation is rooted in God's sovereign grace. Salvation is rooted not on human merit. Because if we are going to be saved because of our own works and merit, walang maliligtas mga kapatid. Nobody will be saved. But praise the Lord, salvation is by God's sovereign grace and not human merit. Amen? So what is, again, the last purpose? I gave you 5 purposes of the 10 plagues, and the last is to point toward redemption through the blood. The final plague na ibinigay ng Diyos sa Egypt ay ang death of the firstborn. Introduces the Passover. Dito po unang ginawa yung pista ng Paskwa na taon-taon isineselebrate ng bansang Israel. Ano ba yung Feast of the Passover? Ito yung pista na ang anghel ng Diyos lumampas sa mga tahanan ng mga Israelita na may pahid ng dugo sa kanilang doorpost. And this is, my dear brothers and sisters, is the final plague that God gave the Egyptian. Only those homes covered by the blood of the Lamb were spared. And in Exodus 12:13, when I see the blood, I will pass over you. This is a clear foreshadowing of Christ. When the judgment of God arrive, only those with the blood of the Lord Jesus Christ, covered by the blood of Jesus Christ, will be spared. Hindi nagbabago yung noon at hindi nagbabago yung ngayon. The Old Testament is the foreshadowing
of what Christ did and how the Israelites were saved. So it is today. Yung nananampalataya, mga kapatid, nagkatay ng hayop, ipinahid yung dugo sa doorpost, at sila'y nilampasan ng anghel ng kamatayan. Hindi na po sinilip kung sino nasa loob. Ang anghel lalampas kapag may nakitang may dugo ng kordero. And so it is today. Salvation for the believer of the Lord Jesus Christ are sure. As sure as the experience of the Israelites during the final plague given by God to the Egyptian. 1 Corinthians 5:7, Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Finished. On the cross, the Lamb of God takes away the sin of whom? Of those whom God has chosen. Just like during the time of the Exodus, not all people, not all human beings are chosen. There are chosen people. And those chosen people are for whom Christ died. Sila ang pinahira ng dugo ng kordero, sila ang pinag-alaya ng dugo ng kordero, hindi po inialay ang dugo ni Kristo sa lahat ng tao. Dahil kung inialay ang dugo ni Kristo sa lahat ng tao, lahat ay maliligtas. Pero hindi. At naniniwala tayo, yung mga nanampalataya kay Kristo, sila ang pinag-alayan. Amen? So, judgment passes over those who are covered by the blood of the Lamb of God. Now, bakit mahalagang pag-aralan ito ngayon? Why this matters today? Because one, the 10 plagues teaches us God is holy and He will judge sin. Kung nadidelay man ngayon, kung sa tingin natin hindi pa nangyayari, at hindi na mangyayari, nagkakamali kayo. Surely God is holy, He hated sin, and He will judge it. Second, God is sovereign over all powers. Makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng kapangyarihan. Subalit ang Diyos na ito ay mapagpasensya. But take note, may hangganan ang kanyang pasensya. Alam din natin na God is merciful to all who trust in His provisions. And redemption comes only through the blood of a substitute. Take note, mga kapatid, this is not just history. This is theology. This is theology. And this is the gospel in shadow form. Inireveal ng 10 salot ng Ehipsyo ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. So bilang conclusion, mga kapatid, ang tanong ng Paraon, who is the Lord? By the end of the plagues, the answer is unmistakable. The Lord is the sovereign King. The Lord is the righteous judge. The Lord is the faithful redeemer of His people. Now, the real question now is not Pharaoh's question, but ours. The question is, will we humble ourselves before this God, or will we harden our hearts? Amen? So bilang closing exhortation, mga kapatid, ito ang aking huling paalala, do not treat God's warning lightly. Do not delay repentance. Do not trust in false gods. Trust in Christ, the true Passover Lamb, who delivers His people not from Egypt, but from sin and eternal judgment.
Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, we thank you for revealing your power, justice, mercy through your word. And as we have been reminded today through the account of the 10 plagues, you alone are the sovereign Lord over all creation. There is none like you in heaven or on earth. Father, may you humble our hearts so that we may not be like Pharaoh, proud, stubborn, and resistant to your truth. May you grant us soft hearts and tremble at your word, quick to repent and eager to obey. Turuan mo kaming matakot sa iyo, O Diyos, not with terror, but rightly fear you in reverence and awe, knowing that you are both righteous judge and a gracious redeemer. Salamat, Panginoon, that you are just, that you provided deliverance for your people in Egypt, that you have provided a greater deliverer in our Lord Jesus Christ, who has rescued us from sin and judgment by His blood. Tulungan mo kaming patuloy na magtiwala ng malalim na pagtitiwala na sambahin ka namin sa katotohanan ng may katapatan at aming ideklara ang iyong kaluwalhatian sa sanlibutang ito. Lord, seal your word in our hearts today and may it bear fruit in our lives for your glory alone. We pray all these things in the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa iyo po, Ama, ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa.